Jesus, ako ay nakikiisa sa iyong walang hanggan at walang katapusan, sangkatauhang pag-aalay. Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ryan Cruz, ang kasalukuyang presidente ng Ministry of the Altar Servers o mas kilala ninyo sa tawag na mga sakristan. Samahan po ninyo akong ipaliwanag ang aming tungkulin, magnilay sa ebanghelyo natin ngayong linggo at magbahagi tungkol sa kahalagahan ng paglilingkod sa simbahan. Bilang isang sakristan, kami ang tumutulong sa mga gampanin sa banal na Eucharistia. Nagkakampana, nagdadala ng mga kandila, nag-iinsenso, naghahanda, nagdadala at nagliligpit ng mga kagamitan na kailangan ng pari. At minsan, mas malakas din kaming umawit kaysa sa choir. Ganito kahalaga ang aming gawain sa mga pagdiriwang. Masaya ba kami sa mga ginagawa namin? Talaga bang nakahanda kaming mag-alay ng lakas at oras para sa gawain ito? Ang sagot, walang iba kundi oo. Nakahanda kaming mag-alay ng aming mga sarili para kay Kristo. Bago at pagkatapos ng bawat misa ay mayroon kaming panalangin. At dito kami humuhugot ng lakas. Maganda ang sinasabi ng mabuting balita ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma na ayon kay San Marcos. Ito ay ang pagbabagong anyo ni Jesus o ang Transfiguration. Dooy sinasabing nagningning sa sobrang kaputian si Jesus at lumitaw sa magkabila niyang tabi si Moises at si Elias. At sila ay nag-usap-usap. Ano ang pinag-uusapan nilang tatlo? Puntahan natin ang ebanghelyo ni San Lucas kung saan ay binanggit na sila ay nakipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan na magaganap sa Jerusalem. Sa unang pagbasa naman, mula sa aklat ng Henesis, tila sinubok ng Diyos si Abraham nang iuutos niyang patayin at ihandog ang pinakamamahal niyang anak na si Isaac nang walang pag-aalinlangan. At nung akmang sasaksakin na niya ang bata, isang tinig ng anghel ng Panginoon ang pumigil sa kanya at sinabing na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Gusto mo bang maglingkod sa simbahan pero natatakot ka? Gusto mo bang maglingkod sa Diyos pero may alinlangan ka? Sa unang pagbasa, tularan natin si Abraham. Nakahandang sundin ng Diyos anuman ang ipagawa. Sa mabuting balita, tularan natin si Jesus. Nakahandang suungin ang paghihirap na alam niyang daranasin niya. Masunod lang ang kalooban ng Ama at mailigtas lang ang sangkatauhan. Kapatid, kung alam mong may talento ka, may bibigay ka, bakit hindi mo to ialay sa Diyos? Wala nang pero-pero. Kaming mga sakristan ay maglilingkod. Kaya kapatid, sabihin mo kay Jesus, Panginoon, simula ngayon, nakahanda na akong sundin ka. Hindi ko man alam ang kalooban mo, pero parang bulag akong susunod sa iyo. Magtitiwala po ako, maglilingkod po ako. Itulot mong ang huling pintig ng aking puso ay maging tanda ng isang wagas na pag-ibig, ng isang